What's up guys? Welcome back dito sa The Network Lab videos. Last time guys, yung pinakita ko sa inyo is yung overview nitong ating OSPF over IPsec VPN tunnel. So yun yung pinakita ko sa inyo. Ngayon, meron tayong minor changes lang naman sa setup natin. Kasi kung mapapansin nyo before, meron tayong dalawang server dito. Wait lang. Iyan ako yung Epic Pen. So, kung mapapansin nyo, meron tayo ditong dalawang server, di ba? Yung file server, tsaka yung DC01 natin, yung domain controller natin. Trinay kong i-open itong limang switch, tapos itong dalawang PC na Windows 7, tsaka itong dalawang server. Trinay ko silang i-open or i-turn on ng sabay-sabay. Kaso, dito sa CPU ko, nag-100% siya talagang na-utilize. Tapos yung RAM naman medyo may konti pang percent pero yung CPU talaga kaya wala na akong magawa. Kumbaga pag ino-open ko yung server or itong switch, nagkakaroon tayo ng ng lagging or yung mga CPU hog. Tapos itong Windows 7 natin, ang bagal na talaga. Kumbaga asing hindi tayo makakapag-setup dito. So ngayon, hanap ako ng paraan para ganun pa rin yung setup natin. Though dito sa vision or sa visuals natin is iba yung makikita nyo. Kumbaga, meron pa ring server dito. Wait lang, burahin ko muna to. Meron pa rin tayong server dito tsaka file server. Yung DC01 tsaka file server, meron pa rin tayo pero dito na sila magra-run sa sa VMware mismo. Kumbaga, nilabas natin sila sa GNS3 na workspace. Dito natin sila i-install dito sa VMware mismo. So, ang ginawa ko, nag-try ako, paano ba? Nag-install ako ng DC01, which is ito, yan, or Windows Server para sa DC01 natin or domain controller. Tapos ang gamit niyang network adapter is yung VMnet1 host only. Yan. Diyan ko siya kinonect sa virtual adapter na yan. And then sa GNS3 lab, itong GNS3 natin, kung saan nakakonect tong GNS3 na application natin, gumawa ako dito ng isang custom VMnet1 din, host only. Okay, so parang nangyari, ganito. Paano ko ba explain? Teka lang, gawa tayo dito ng So ito yung GNS3 cloud natin na may VMnet1, yan. Diyan nakakonect siya sa switch. Sa VMnet1 nakakonect yung switch and then yung server natin na domain controller, diyan siya nakakonect sa VMnet1. Okay? So kaya ngayon, yung server natin dito na nasa VMware mismo, pwede siyang makipag-communicate dito sa GNS3 topology natin dito sa loob ng GNS3. Kahit yung VMware natin na domain controller is nasa VMware mismo. So tinesting ko na yan, gumawa ako ko rito ng virtual PC. Tapos itong adapter na to papunta to dito sa server natin. Ngayon, wala muna akong ginawang VLAN dito, kumbaga flat network to. Yung IP netong virtual PC na to or yung VPC is 192.168.30.100 tapos itong server natin is 30.101. Ngayon, trinay ko mag-ping, tinitignan ko kung makakapag-communicate. So ito, nag-ping naman sila. Yan. So try ko ulit, ping ko si server. So napiping ni VPC na to, yung server na nakakonect dito sa VMnet1 na network adapter sa GNS3 VM. Yan. Tapos ganun din, vice versa. Napiping din ng server yung itong PC na to. Ayan, 30.100. So nagpiping. So ganun na lang ang gagawin ko guys para hindi mag-suffer tong GNS3 natin kasi yung CPU niya 4540 yan diyan. So at least dito kahit papaano optimize yung natin, yung topology natin, yung setup natin. Kumbaga kahit i-run ko tong sabay-sabay itong mga to, pero yung dalawang server natin is nandito sa VMware. So hindi niya nakakainin to. Hindi na siya, yung dalawang server natin, hindi nakakain ng CPU dito sa natin, GNS3 VM. So yun na lang ang gagawin ko guys. Pero
Gagawa na lang siguro ako ng ano, or drawingan ko na lang dito ng kunwari ito, DC01, tapos dito, file server. Yan. So, yun lang naman guys yung ano, yun lang naman yung minor changes natin. Yan. Kasi dapat, ang gagawin ko na sana ngayong araw is, configure natin tong side na to. Yan. Configure natin yan. Tapos, configure natin yung domain controller, yung file server, configure tayo ng VLANs, ng trunking. Tapos itong dalawang PC na to, i-join natin sa domain. So wala akong magawa dahil ubos yung ano ko, ubos yung CPU. Yung RAM ko medyo umaano pa, pumapalag pa kasi 24 gig naman. Pero sa CPU kasi mababa na kasi tong ano ko, mababa na tong CPU ng ano ko, computer. Kaya yun. So, yun lang muna guys. Pinakita ko lang naman sa inyo yung magiging minor changes natin. Okay? Maraming salamat. Stay tuned pa rin kayo kasi tutuloy natin tong ganitong setup. Maraming salamat.